What a wonderful Friday! It's TGIF once again. Can't wait to sleep a little longer or maybe run a few errands. Well, kaunti na lang, Sabado na. But would you believe that as you journey with us through our 365 Bible reading plan, we have already finished Genesis and Exodus. Today, we begin a new and exciting chapter as we explore the book of Leviticus. So even before you enjoy your Saturday, let's rejoice and be expectant as we dive into God's Word together. For today's reading, we'll be reading Leviticus 1, 2, 3, and 4 along with Psalm 30. Pero siyempre, Tagalog pa rin ang ating pagbabasa. So today is January 30, a bright day Friday, and this marks day 30 of our 365 Bible reading plan. Let's begin reading. Levitico 1 o 1. Tinawag ni Yahweh si Moises at mula sa toldang tipanan ay sinabi sa kanya, sabihin mo ito sa mga Israelita. Kung may maghahandog kay Yahweh, ang dapat niyang ihandog ay baka, tupa o kambing. Kung baka ang kanyang handog na susunugin, kailangan ito'y lalaki at walang kapintasan. Dadalhin niya ito sa may pintuan ng toldang tipanan upang maging kalugod-lugod sa akin. Ipapatong niya sa ulo ng hayop ang kanyang kamay at iyo'y tatanggapin bilang pantubos sa kanyang kasalanan. Pagkatapos, papatayin niya ito sa harapan ko at ang dugo'y ibubuhos ng mga paring mula sa angkan ni Aaron sa palibot ng altar sa may pintuan ng toldang tipanan. Papalatan niya ang hayop sa kakatayin. Ang mga pari na may maglalagay ng baga sa altar at iaayos sa ibabaw nito ang kahoy na panggato. Ihahanay nila ng maayos sa ibabaw ng apoy ang mga pira-pirasong karne kasama ang ulo at taba. Ngunit, dapat muna nilang hugasan ang laman loob at ang mga paa bago ilagay sa altar. Pagkatapos, ang lahat ng ito'y sama-samang susunugin bilang handog upang ang usok nito'y maging mabangong samyo sa akin. Kung tupa o kambing ang ihahandog, kailangan ito'y lalaki ring at walang kapintasan. Papatayin ito ng naghahandog sa harapan ni Yahweh sa gawing hilaga ng altar at ang dugo'y ibubuhos ng mga pari sa paligid ng altar. Kakatayin niya ito at ihahanay ng pari sa ibabaw ng apoy sa altar ang mga piraso ng karne kasama ang ulo at taba. Ang laman loob at mga paa ay dapat munang hugasan bago ilagay sa altar. Pagkatapos, ang lahat ay susulugin upang ang usok nito ay maging mabangong samyo sa akin. Kung ibon ang handog na susunugin, ang dadalhin niya ay bato-bato o kalapati. Ibibigay niya ito sa pari upang dalhin sa altar. Pipilipitin ng pari ang liig ng ibon at ang dugo'y patutuluin sa paligid ng altar. Aalisin niya ang balahibot bitukan ng ibon at ihahagi sa tapunan ng abo sa gawing silangan ng altar. Bibiyakin niya ang katawan nito ngunit hindi paghihiwalayin. Pagkatapos, susunugin niya ito sa altar bilang handog upang ang usok nito'y maging mabangong samyo sa akin. Levitico 2 o 2. Kung may maghahandog ng pagkaing butil kay Yahweh, ang ihahandog niya ay ang mabuting uri ng harina. Bubuhusan niya ito ng langis ng olibo at bubudburan ng insenso bago dalhin sa mga pari. Ang paring namumuno sa paghahandog ay dadakot ng harina kasama ang langis at lahat ng insenso para sunugin sa altar bilang tanda na ang lahat ng ito'y inihandog kay Yahweh. Ang usok nito ay magiging mabangong samyo kay Yahweh. Ang matitira sa handog na pagkaing butil ay para kay Aaron at sa kanyang mga anak. Ito ay ganap na sagrado sapagkat ito'y bahagi ng pagkaing handog sa akin. Kung luto sa pugon, ang handog na pagkaing butil, kailangan ito'y iyari sa mabuting uri ng harina na walang pampaalsa. Maaari itong masahin sa langis at lutuin ng makapal o kaya'y lutuin ng maninipis at pahira ng langis. Kung luto naman sa palapad na kawali ang handog na pagkaing butil, kailangang mabuti ring uri ng harina ang gamitin, walang pampaalsa at minasa rin sa langis. Pagpipira-pirasuhin ito at bubuhusan ng langis. Ito ay isang handog na pagkaing butil. Kung luto naman sa kawali ang handog na pagkaing butil, kailangan ito'y gawa din sa mabuting uri ng harina at langis ng olibo. Ang mga pagkaing butil na handog kay Yahweh ay dadalhin sa pari, dadalhin naman niya ito sa altar, kukunin ng pari mula sa handog ang bahaging pang-alaala
at susunugin sa ibabaw ng altar bilang handog upang ang usok nito ay maging mabangong samyo kay Yahweh. Ang matitira ay para kay Aaron at sa kanyang mga anak. Ito'y ganap na sagrado sapagkat kinuha sa pagkaing handog kay Yahweh. Huwag kayo maghahandog kay Yahweh ng anumang handog na pagkaing butil na may pampaalsa, sapagkat hindi kayo dapat magsunog ng pampaalsa o pulot kung ito'y ihahandog sa akin. Kung unang bunga naman ng halaman ang inyong ihahandog, huwag ninyo itong susunugin sa altar. Titimplahan ninyo ng asin ang lahat ng handog na pagkaing butil. Huwag ninyong kakalimutang lagyan ng asin ang inyong handog na pagkaing butil, sapagkat ang asin ay tanda ng inyong kasunduan kay Yahweh. Kaya, lalagyan ninyo ng asin ang lahat ng handog. Kung ang handog na pagkaing butil ay trigong mula sa unang ani, kailangang gilingin ito o isangan. Bubuhusan ninyo ng langis at bubudbura ng insenso. Kukuha ang pari ng bahaging susunugin kasama ang langis at insenso bilang alaala. Ito ay isang handog na pagkaing butil na susunugin para kay Yahweh. Levitico 3 o 3. Kung ang iaalay na handog pangkapayapaan isang baka, maging babae o lalaki man, kailangan ito'y walang kapintasan. Ipapatong niya sa ulo nito ang kanyang kamay at ito'y papatayin sa may pintuan ng toldang tipanan at ibubuhos ng pare ang dugo sa paligid ng altar. Sa handog na ito, kukuha ang pare ng parteng susunugin para kay Yahweh. Kukunin niya ang tabang nakabalot sa laman loob at lahat ng taba nito. Gayon din ang dalawang bato, ang taba sa balakang at ang tabang bumabalot sa atay. Ang lahat ng ito'y ilalagay sa altar at susunugin ng mga pare bilang handog upang ang usok nito'y maging mabangong samyo kay Yahweh. Kung tupa o kambing ang handog pangkapayapaan, maging ito'y lalaki o babae, kailangan ito'y walang kapintasan. Kung tupa ang handog ng isang tao, ito'y dadalhin niya sa harapan ko. Ipapatong niya sa ulo nito ang kanyang kamay at ito'y papatayin sa harapan ng toldang tipanan. Ibubuhos ng mga pari ang dugo nito sa paligid ng altar. Kukunin niya ang lahat ng taba, pati ang nasa buntot hanggang sa galugod at ang bumabalot sa mga laman loob. Kukunin din niya ang dalawang bato, pati ang taba nito sa balakang at ang tabang bumabalot sa atay. Ang lahat ng ito ay ibibigay niya sa pari upang sunugin sa altar bilang pagkaing handog kay Yahweh. Kung kambing naman ang handog ng isang tao, ihaharap niya ito kay Yahweh. Ipapatong niya sa ulo nito ang kanyang kamay at ito'y papatayin sa harapan ng toldang tipanan. Ibubuhos ng mga pari ang dugo nito sa paligid ng altar. Kukunin niya ang lahat ng tabang bumabalot sa laman loob, ang dalawang bato at ang tabang bumabalot dito, ang taba sa ibabaw ng balakang at sa atay. Lahat ng ito'y ibibigay niya sa pari at susunugin sa altar bilang pagkaing handog upang ang usok nito'y maging mabangong samyo kay Yahweh. Lahat ng taba ay kay Yahweh. Ito ang tuntuning susundin ninyo habang panahon saan man kayo naroroon. Huwag kayong kakain ng taba o dugo. Levitico 4 o 4. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa bayang Israel kung ano ang dapat nilang gawin kapag sila'y nagkasala o hindi sinasadyang nakalabag sa alinmang utos ni Yahweh. Kung ang nagkasalay ang pinakapunong pari at nadamay pati ang sambayanan, mag-aalay siya ng isang batang toro na walang kapintasan bilang handog para sa kapatawaran ng kanyang kasalanan. Dadalhin niya ito sa harapan ni Yahweh sa may pintuan ng toldang tipanan. Ipapatong niya sa ulo nito ang kanyang kamay at papatayin ito. Kukuha ng kaunting dugo ang pinakapunong pari at dadalhin sa toldang tipanan. Itutubog niya sa dugo ang kanyang daliri at sa harapan ko ay wiwisikan niya ng 7 beses ang tabing ng santuaryo. Lalagyan din niya ng dugo ang mga sungay ng altar ng insensong nasa harapan ni Yahweh sa dakong banal. Ang natirang dugo ay ibubuhos niya sa paanan ng altar na sunugan ng mga handog sa harap ng toldang tipanan. Ang lahat ng taba nito ay kukunin pati ang tabang bumabalot sa laman loob. Kukunin din ang 2 bato, ang taba ng balakang at ang tabang bumabalot sa atay. Ibubukod ito gaya ng ginagawa sa taba ng torong handog pangkapayapaan sa kadadalhin sa altar at susunugin ng pari. Ngunit ang balat ng toro at lahat ng laman nito, ulot mga hita,
at mga laman loob kasama ang dumi ay dadalhin lahat sa labas ng kampo at susunugin sa isang malinis na lugar na pinagtatapunan ng abo. Kung ang buong kapulungan ng Israel ay magkasala ng di sinasadya at makagawa sila ng labag sa kautusan ng di nila nalalaman, at pagkatapos ay malaman nila ito, maghahandog ng isang batang toro ang buong kapulungan para sa kanilang kasalanan. Dadalhin nila ito sa harapan ng toldang tipanan. Ipapatong ng pinuno ang kanilang kamay sa ulo ng toro at papatayin nila ito sa harapan ni Yahweh. Kukuha ng kaunting dugo ang pinakapunong pari upang dalhin ito sa toldang tipanan. Itutubog niya sa dugo ang kanyang daliri at 7 beses niyang iwiwisik iyon sa harap ng tabi. Lalagyan din niya ng dugo ang mga sungay sa altar na nasa toldang tipanan. Ang natirang dugo ay ibubuhos niya sa paanan ng altar na sunugan ng mga handog sa may pintuan ng toldang tipanan. Kanyang susunugin sa altar ang lahat ng taba, tulad ng ginagawa sa taba ng torong inihandog para sa kapatawaran ng kasalanan. Ito ang gagawin ng pari upang mapatawad ang buong sambayanan. Pagkatapos ilabas sa kampo ang torong pinatay at susunugin din sa lugar na pinagdalhan sa unang toro, ito ang handog para sa kasalanan ng sambayanan. Kung isang pinuno ang nagkasala ng di sinasadya dahil nakagawa siya ng isang bagay na ipinagbabawal ni Yahweh na kanyang Diyos, sa oras na malaman niya ito ay maghahandog siya ng isang lalaking kambing na walang kapintasan. Ipapatong niya sa ulo ng kambing ang kanyang kamay at papatayin niya ito sa harapan ni Yahweh sa dakong pinagpapatayan ng handog na susunugin para sa kasalanan. Kukuha ng dugo ang pari at sa pamamagitan ng kanyang daliri, papahiran niya ang mga sungay ng altar ng sunugan ng mga handog. Ang natirang dugo ay ibubuhos niya sa paanan ng altar. Dadalhin niya sa altar ang lahat ng taba at susunugin gaya ng taba na handog pangkapayapaan. Ito ang gagawin ng pari para matubos ang kasalanan ng pinuno at siya'y patatawarin. Kung ang nagkasala ng di sinasadya ay isang karaniwang tao dahil lumabag siya sa utos ko at malaman niya ito pagkatapos, maghahandog siya ng isang babaeng kambing na walang kapintasan. Ipapatong niya sa ulo ng kambing ang kanyang kamay at papatayin niya ito doon sa lugar na patayan ng mga handog na sinusunog. Kukuha ng dugo ang pari at sa pamamagitan ng kanyang daliri, papahiran niya ang mga sungay ng altar. Ibubuhos niya sa paanan nito ang natirang dugo. Kukunin lahat ang taba nito tulad ng taba ng handog pangkapayapaan at dadalhin sa altar. Ito'y susunugin ng pari bilang handog upang ang usok nito ay maging mabangong samyo kay Yahweh. Sa ganitong paraan, matutubos ang kasalanan ng taong iyon. Kung ang handog para sa kasalanan ay isang tupa, kailangay babaeng walang kapintasan. Ipapatong niya sa ulo ng tupa ang kanyang kamay at papatayin ito sa pinagpapatayan ng handog na susunugin. Kukuha ng kaunting dugo ang pari at sa pamamagitan ng kanyang daliri ay papahiran niya ang mga sungay ng altar na pinagsusunugan ng mga handog. Ang natirang dugo ay ibubuhos niya sa paanan ng altar. Kukunin niya ang lahat ng taba nito gaya ng ginagawa sa taba ng tupang handog pangkapayapaan at dadalhin sa altar, kasama ng pagkaing handog. Susunugin ito ng pari para matubos ang kasalanan ng naghandog. Awit 30. Pinupuri kita, Yahweh, pagkat ako'y iniligtas. Mga kaaway ko'y di mo hinayaang magmataas. Sa iyo, Yahweh, aking Diyos, ako'y dumaing, at ako na may iyong pinagaling. Hinango mo ako mula sa libingan, at mula sa hukay, ako'y muli mong binuhay. Purihin si Yahweh. Siya'y inyong awitan, ninyong bayang hinirang. Siya ay pasalamatan. Pasalamatan ninyo ang banal niyang pangalan. Ang kanyang galit, ito'y panandalian, ngunit panghabang buhay ang kanyang kabutihan. Sa buong magdamag, luha may pumatak. Pagsapit ng umaga, kapalit ay galak. Sinabi ko sa sarili, pagkat ako'y panatag, kailan may hindi ako matitinag. Kay buti mo, Yahweh, ako'y iyong iningatan. Tulad sa isang muog sa kabundukan, ngunit natakot ako nang ako'y iyong iwan. Sa iyo, Yahweh, ako'y nananawagan, nagsusumamo na ako ay tulungan.
Anong halaga pa kung ako'y mamamatay? Anong pakinabang kung manlibing sa hukay? Makakapagpuri pa ba ang walang buhay? May papahayag ba nila ang iyong katapatan? Pakinggan mo ako, Yahweh at kahabagan. O Yahweh, ako po sana'y tulungan. Pinawi mo itong kalungkutan, pinalitan mo ng sayaw na kagalakan. Pagluluksa ko ay iyong inalis. Kaligayahan ang iyong pinalit. Aawit sa iyo ng papuri at hindi ako tatahimik. O Yahweh, aking Diyos, pasasalamat ko'y walang pati. Dakila ang ating Diyos. Ang kanyang galit, ito'y panandalian, pero panghabang buhay ang kanyang kabutihan. Salamat, Panginoon. Hello! If this ministry has been a blessing to you, you're welcome to send stars to support the work of the Lord here at the Send Community Church. Your generosity helps us continue sharing God's Word and growing His ministry. So thank you so much, and God bless you abundantly.